Oh, andyan na po ba kayo? Wala pa si Sir Gis. Dito na lang Nandiyan kaya ba tayo. ako? Dito po. Dito kayo. Kahit yung Si Gis andito rin. pumasok. Dito tayo. Sa 4 pala, 4. Ayan, dito. Si Kahit Sir kanina Gis, sa kila Roy, pangit din ng ano, yung ano po, transmission. yung Yung ano nila. transmission, Parang may yung sound. nagsasabotahe ngayon eh. Kaya Oo, nga Kasi po. si pati yung kay Atty. Enzo may Kainso, nagre-reklamo delikado rin eh. Hmm. Nahihirapan din daw siya. Wala na, gumagana. At saka, alam mo, Sergis, ano kaya ang balita? Nag-start Ano? na yung atake ng Israel. Alas 10 eh. Umabot na sila sa limit eh. Ngayon, alas 10 nag-uumpisa na nga eh. Anong Nag-uumpisa na tatlo? nga eh. kanina. Pinupulbos na nila yung Gaza. Oo, nag-start na kanina. Kaya ako nagdasal ng konti. Sabi Alam ko mo, nga, ang daming nakakaawa doon. Meron pong, merong ano, bakit ganun? Pati may mga nagsasabotahin na. Si Sir Enzo din, ano? Oo nga, parang yun, no? Tapos kanina din yung Nomad. Tapos wala si Roy. Ayan. Nasa Sir G's, tapos his best friend. Saan ko lalagay si... Yan nga, hindi magkain. Iba sa akin eh. Baliktad. Baliktad. Ayan na po. Okay na, di ba? Ayan, okay na. Tapos yung kay Ma'am Rosana. Super Ma'am, si nandoon. Ano ko po? Teka lang. Ayusin ko. Si Ma'am Rosana. Saan nandun si Ma'am si? Wala po kayong screen, di ba, Ma'am? Nakapatay? Pinatay ko lang. Okay. Oo. Yung ako yun, yung ano. Mm. At wala si best Ayan, friend. okay na. Ayan na po siya. Ba't di nagre-reflect sa yung lahat? Ayan na po. Ayan na kayo yung pangalan niyo. Ayan, okay na. 4 na tayo dito. Oo. Tinanggal ko na yung chats dito sa ano kasi parang may nanabutahe. Bakit kaya parang may gumagalaw? Baka may nag-ano na sa atin, may nag-i-espiya na, may confidential na. Kasi yung pag-topic natin yung mga Duterte, baka China to, kaya mga bayaran nila, pinapagalaw nila. Hindi natin alam. Hindi, kasi ang dami pumapasok na troll eh. Kaya nakikita na. Nag-aanohan na sila. Mga tsaka sana ba yung kasi mga trolls ngayon, alam mo ba? Basta na lang sumusulpot, iba ang pangalan. Iba na yung pangalan nila. Iba-iba. Ang dami nilang pangalan. Ang dami ginagamit. Kasi naano na talaga tong mga Duterte na to na ayaw nila sigurong malaman ng taong bayan na garapal sila sa pera. Tapos yung sinasabi ko kanina. Alam mo ba, Observer, yung mga pronouncement lagi ni Duterte, wala na sa hulog eh. Parang, kaya nga po eh. Parang hindi abogado eh. Kaya nga po. Walang offensive siya, hindi defensive eh. Puro offensive ng offensive eh. Hindi niya na iniintindi kung kung tama ba yung mga sinasabi niya o hindi eh. Kasi yung pagkakasabi niya lang dun sa sinasabi niya dun tungkol kay Franz, bayang parang hindi salita ng abogado yun. Kaya nga po, nagbabanta ka ng di ba? Hindi na siya presidente. Abogado ka eh. Alam mo eh, di ba? Pero siya hindi eh. Parang yung parang tambay na tao. Kasi para sa kanila, pag-aari na nila yung Pilipinas, parang ganun. Parang itinuturing nila na kung ano man sabihin nila, okay lang. Okay lang. Ganun na nga yung mga natin eh. Kaya nga po ako na nalulungkot na ako, wala tayong magagawa. Pinapabayaan ng ating mga kababayan. Pero siguro, nagpapatulong sa China tong mga Duterte na to. Baka
yung mga mga propaganda, ginagamit nila lahat ng machine nila para hindi mapansin yung mga Mayroon, pinagagawa nila. mayroon ba, may nakita na ba kayong viral video ni Yun po. ni Sarah Kim na dinudumog siya ng kabataan? Wala. Mayroon, Nakita ko, mayroon. na topic ni Dinudumog Action siya ng Man kabataan. kanina. Yun pala, mayroon siyang binibigay Topic. na parang regalo. Yung mga Topic propaganda ni nga po, Action di ba? Man. Parang ginagaya Regalo. niya si Robredo na pag pumunta sa ibang lugar, dinudumog ng tao, hindi ba? Ma'am Narumi, iPhone po gamit nyo? Yung old smartphone ko dati. Hindi iPhone. iPhone po? Yung luma mong iPhone. Oo. Okay. iPhone 10. iPhone din pala. Hindi ko ginamit yung iPhone 14. Kasi may iba akong tinitignan. Observer. Si Best Friend, pag nagpakita, kitang-kita ko. Laki ng monitor ko eh. Ayaw magpakita eh. Madaya eh. Pero sir, kasi eto na. Yung mga ganyang kagaya ng tinapik ni Action Man, dapat i-debunk natin yun. Nakasabi ko, salamat ako, ganito lang to si Action Man na i-spread na di-debunk. Hindi, ma'am, kasi anong madidebunk mo? Wala kang resibo. Paano? Paano mo, halimbawa, kagaya niyan, yung China, paano mo madidebunk na tinutulungan nila yung mga Duterte? Listen, what I mean is yung problema natin, di ba? Gusto mo, gusto natin mabago yung paningin ng mga tao sa Pilipinas. Opo. Yun lang magagawa natin. Yes, as of now, marami pa talaga kay Duterte. Kanina pumasok ako, hindi ko initingnan, napindot ko yung kay Banat Bay. Hindi ako subscriber yun. Tapos narinig ko, ay, punyet, sino ba ito? Kasi nagra-random ang YouTube, di ba? Sabi ni Banat Bay, ano to mga to? Kasuhan nyo si Dikong na magkaalaman na. Ang kapal ng mukha, no? Yan, kinausap niya pa yan si Bantag. Kayo, Prince Castro, ba't di nyo kasuhan si Tatay Digong? Alam mo, hindi ako nag-comment ako doon. Puro sila doon, dami nila. Ang mga bayaran po yun ma'am. Mga bayaran sila ng pera ng Pilipinas din. Yeah, I know. Yan nga, wala tayong laban suntok. Pero unti-unti yun ang dapat natin didibang. Nakikita ko din yung mga nagko-comment. May lumalaban. Pag pumasok doon mga insider na kakampi natin, tatapang din tayo. Hindi ako nakatisay ko, magbago ka na. Tapos sabi ko, kagaya nung expose ni Action Man yung si Sara Duterte, may pinangaabot dun sa mga bata, panregalo din, inislow mo niya pa. Yan mga ganyang small thing, dapat ipaalam natin yan sa kapwa natin Pilipino. Kasi para ma-distract na talaga yung fantasy nila kay Sara at kay Digong. Kasi kahit na nung gawa natin, kahit na nakitang-kita na nila ang mali ang ginagawa ni Digong, nagmumura, gustong pumatay, nagnanakaw, pero still, sa datos, ang tignan natin, still, ang datos, marami pa ring DDS na believer. Kaya ma'am, gusto niyo pong malaman yung opinion ko dyan. Parang sa Mindanao, 98% ata suporta kay dyan sa mga Duterte. Hindi. Mali ka. Marami na rin tiga Mindanao na galit. Nakita ko po sa Rappler, sir, na yung sa news, yung data, yung survey, 98%. Mas good gusto nila si Sara kaysa kay Marcos natural kasi sa Mindanao na survey. Ganun sila kasi nga dinadala doon yung pera sa pugad nila, no? Pera ng buong Pilipinas doon nila nilalagay. Binubusog nila yung mga tao, di po ba? Saan pupunta yung 500 million na sa ng confidential funds? Meron yung pagbibigyan sa mga supporter niya. O kaya ipambibili ng mga kahit hindi mo i-discuss tao. Yan, matik yan na alam natin ang dispose dyan. Ang goal natin ngayon, kahit pa konti-konti, makatulong tayo sa pagmulat sa mata nitong mga ewan ko ba itong mga ito nga po, ma'am, kasi yung mentalidad ng mga Pilipino, parang pa rin, parang
namumudod nga yan ng pera. kaya Yun, dapat mo, ano natin, pera nyo yung pinamumudmud nila. Tapos, pera nyo rin yung ginagamit nila para pang PR sa sarili nila. That's why yun ang point. Kaya nga po, yun dapat paulit-ulit natin. For every propaganda they made, debunk. For every propaganda they make, debunk. Fact check. And tira, ilabas, labanan. Ganun na, wala na tayong magagawa. Sabi ko, matagal na ako sasabihin na Roy, naintindihan ko si Ma'am Siko tumitigil sa pag-vlogging, napagod na rin siguro. Napalabas ko na siya minsan nung tayo kay Copper C, di ba? Akala ko nga magtutuloy-tuloy na yun. Pero nag-stop ulit. Tapos, di ba yun minsan, yung L nga, yun. Iba pala yung L, tsaka iba yung Ma'am L, o ngayon ko na nalaman. At sabi ko, kung last year pa, kung gusto mag-vlog ng vlog, madaling mag-umpisa ng pagbablog. Ang problema dyan ay yung consistency. Kaya assorting nga ako, salamat nga ako sa iyo kahit ganyan. Palit. Ma'am, kahit na po, pa rin. Kahit na tayo, basta maglabas lang tayo ng ganito, mapapanood dyan ng ating may makakapanood. Kaya nga, kahit hindi tayo, pero mabubukas na yung ganitong, yung katotohanan. Yes. Na para maka-impluwensya tayo. Mapasok kahit mapanood din ng sandali, maka-impluwensya ka na sa utak ng mga kababayan natin na merong ganito yung katotohanan. Ganito kasi, pera nyo yan. Hindi nga. Sanay tayo na. Believe nga ako sa inyo. Nag-gets mo ako. Hats off ako sa inyo. Ikaw, kasi tuloy-tuloy ka pa rin. At least yung consistency ng pagbabloging ang dyan. Titingnan ko ang mga vloggers ng kabila. Hindi, ma'am, kasi iba-iba tayo. Consistency kasi. Hindi, ma'am. Hindi mo mapupersa yung mga vloggers kasi kaya, iba-iba tayo ng sitwasyon. Sabi ko, madaling mag-umpisa ng vlog, yung pagpapatuloy ang mahirap. Kaya, sa umpisa pa lang, hindi ako nagbablog. Pero, fiddler lang, yung pang-important news yun. Pwede, kung pwede. At saka subscribe, pinipili ko. Ito nga sa akin Kasi, ma'am, tingnan nyo ha. Karamihan ng mga vloggers din naman, kasi gastos po to May pera ka pang babayad maliban na lang dyan sa mga DDS na yan na cellphone lang nila, gaganon nila. Pag gusto mo maganda yung quality ng vlog mo, magbabayad ka. Ngayon, yung sa ating mga kababayan natin, karamihan naman mahirap yung buhay po, di ba? Kaya organic, siguro tawag mo organic. Tapos tayo tingnan nyo sila, yung mga vloggers nila. Meron yung pera ng Pilipinas, yung binabayad din sa kanila. Sa atin, may nagbabayad ba sa atin? Pag wala kang views, ako nga, tingnan nyo yung views ko, 20 views lang, isang vlog. 20 lang katao, parang ganun, nanonood. Tapos yung kalaban mo. Sabi ko sa'yo, yung mga kalaban mo. Libo-libo. Libo-libo. Tapos kumikita pa sila. Iba pa yung sweldo nila, iba pa yung kita nila sa YouTube nila, yung ads tapos may ka pa, mamas report. Paano na lilitaw yung mo, yung video mo, yung ganito. Parang dating na lang kayo na lang magkakaibigan yung manonood diyan sa video mo. Parang ganun po, parang binabaon nila kasi meron silang may pondo sila pondo ng gobyerno, pondo natin, yung pera natin binibigay sa kanila. Kaya nga po binubusog nila yung mga nila, yung yan nga, yung sa confidential funds na yun, tsaka Intel funds, lahat ng mga nila, binubusog nila, yung mga supporter. At kung gusto pang gumawa ng kung gusto pa silang kumuha ng maraming supporter, babayaran lang nila. Yung mapuputol mo lang yan sa ito nga, malaki pong tama sa kanila, to dagok sa kanila, itong nakunan sila ng confidential, tsaka sa inyo mga maliliit na vlogger na hindi humihinto. Alam niyo po kung sino yung point, kung saan yung key, kung saan natin nalaman, kung sino yung pinaka talaga mahalaga, kung saan lumabas itong data na to. 'Di ba, COA? Doon po yung pinakamahalaga. Kasi hindi natin malalaman kung hindi naglabas ng data yung COA. 'Di po ba? Dapat po ingatan natin yung COA. Pinagbantaan ni kaya nga po.
Oo, kaya nga nalaman ko yung si Bukbuk na yun dati, 'di ba, yung sino ba yung Kalida? O huminto Kalida. yun. Oo. Kasi ano yun, kung hindi huminto yun, tao yun nila ng mga Duterte. Mabuti nga kamo nag-umalis doon yun. Oo. Hindi niya siguro na-take kasi yung mga nasa baba sa kanya, mga matitino, makaramihan siguro matino. Ngayon na pe-pressure siya, hindi niya nakaya yung mga nasa baba niya, umalis na lang siya. Kaya nag-resign. Oo, hindi natin alam kung ano yung totoo talaga, no? Pero malaki yun kasi yun yung siya yung i-control para patahimikin yung COA eh. Siya yung uutusan eh. Noong italaga ni Duterte yung sa COA si Kalida, kako patay na. Ubos. Oo, kaya nga po, nung nalaman ko na umalis yung si Kalida, sabi ko may pag-asa. Ngayon, ayan, lumabas. Lumabas yung data. Tutukan po natin yung COA. Doon po yung dapat doon yung suportahan natin, doon talaga yung kasi yung key, 'di ba sinasabi ko, yung demonyo malalaman mo. Para maibulgar sila. Oo, malalaman mo 'yan sa labas pasok ng pera. Oo. Di po ba? 'Di ba, sir? Diyan mo makikita yung demonyo eh. Ayan, ano yung key? 'Di ba COA? Sinasabi ko, matagal ko nang sinasabi. Yung key, COA, para makita yung demonyo. Ayan. Ngayon, delikado yung COA kasi gagawa yan ng paraan. Tatakutin or bibilhin nila yung doon. Hindi natin alam Gagamitin yung influensya. Opo. Kasi doon natin malalaman yung yung mga demonyo, di ba, yung katiwalian. Ngayon, kung saan nagagamit yung pera. No? Kaya nga, yan yung confidential funds kasi walang audit. Kaya yan yung gusto nila ipalusot. O hindi maaano ng COA kung saan nila ginagamit yung pera kasi confidential fund nga, di ba? Ito po yung key sa bansa natin COA at saka COMELEC. Yang dalawa ayusin. COMELEC sinasabi kong priority kasi malapit na yung sa barangay pa tapos next sa 2025. Yan yung core ng demokrasya, COMELEC. Yan yung tapos yung freedom of speech. Di po ba? Oo. Pati yung sa katiwalian sa mga kurakot, yung sa nila, sa doon yung fund yan eh. Kung saan sila kumukuha, yung power yan, kung saan sila kumukuha ng lakas nila. Sa pondo ng bayan, di po ba? Mache-check yan sa COA lang. COA yung makakasugpo niyan. Ganun po yun eh. Tayo mga vloggers, lang po, yung parang ginigising natin yung mga kababayan natin. Pero yung totoo talagang key kung bakit nahuli ang confidential fund. Etong COA, din yung Makabayan Black. Kasi tinignan nila yung data siguro. Di po ba, sir? Oo. Yun. Ingatan natin COA, sigurado yan na may target na yan, yung COA, kung paano pinagpaplanuhan nila. Ngayon na baka may plano ng hindi maganda din yung mga yan eh. Oo, kung hindi mo mabili, patayin mo, ganun yun eh. Bibili nila, tapos style nila, mafia style. Alam ko yan, alam ko yung mga style nila kasi hindi yan gobyerno. Iba yung galawan ng mga garapal, iba yung malayo pala nakikita mo na kung ano yung gagawin nila. Mga nga po, madali makita. Ito pa yung abangan natin observer. Ano kasi po, sir? Kasi dadaan pa ng Senado yan eh. Kaya nga po, nandun din yung galamay, di ba? Baka pagdating sa Senado balik eh. Kaya nga po, yan yung wala na nga silang pakialam sa taong bayan kung naisipin, gagawin nila yung gusto nila. Ngayon, kasi nakakabalik sila. Yun nga po sa COMELEC. Yan dapat yung bantayan ng taong bayan. Yan talaga yung dapat unahin nga, di ba? Yan yung dapat priority 1, yung COMELEC po. Yan yung yan yung core ng demokrasya. Pag hindi yan naayos, kahit ano po sabihin natin, kahit ano paggawa ng COA, gawin ng COA, babalik din yung mga yan. Di ba? Kung ano yung iset nila doon, di ba? Sino mananalo. Pero swerte nga po tayo kasi nag-aaway si Marcos tsaka yung Duterte. Kasi yung mga kabulukan nila. Kasi pero para sa akin less evil kasi si Marcos.
Di ba sinasabi rin ni Pero pinakamagandang mangyari sa atin, no evil na. Oo, yun yung goal natin, pero no choice tayo eh. At least mas si Marcos parang malawak naman yung pinapabayaan niya lang tayo, di ba? Oh, hindi naman tayo kinukontra. Wag lang siyang siguro gusto niya rin ipakita sa taong bayan na gusto niyang linisin yung pangalan ng pamilya nila, hindi natin alam. Oh, pero mas po kasi less able, tapos tama yung policy niya sa West Philippine Sea diyan sa China. Tama po yung policy niya, no? Pero kung gusto niyang tirahin talaga, pag sumusobra na yung Duterte, alam niyo naman po, gagawin niya lang ipapasok lang ICC, ubos lang yung mga Duterte. O, di po ba? Yung pinakamadali doon, total hawak niya ang forces, isoko niya. Oo, pwede nga. Pero, si Duterte, yun lang may hinihintay na ICC. Oo. Ngayon, ito, tinitira niya yung si Romualdez, yun, siyempre, ng Marcos, parang nag-aanuhan na sila, nagtitirahan, di ba, sir? Pero may parang hinuhugot si Duterte. Mayroon siyang parang malakas loob niya siguro. Mayroon siyang backup na China. Hindi po natin alam, ha? Pwede mangyari. Dapat po imbestigahan yan kung ano yung connection niya doon sa China na to, kung traidor. Baka mamaya, yung sinasabi ko sa'yo, paulit-ulit ko sinasabi. Baka po sir, yung Mindanao, no? Nagkakabanggaan no? Baka mamaya humingi ng tulong si Duterte doon sa China, paano ng mga sundalo dyan sa civil war po yung dating. Kaya nga, may possibility po, hindi po zero. Kaya nga po. Kaya yung Mindanao, dapat iniimbestigahan na yan yung kung ano yung katraiduran po kasi yan sa bayan natin, di po ba? Oo. Sir, yung aircon nyo po siguro maingay. Tumutunog. Aircon. Yan, okay na po. Di po ba, sir? Yan po yung mga galawan na dapat nating pagmasdan, no? Magmasid tayo kasi yan po yung nababahala po ko yung Mindanao at saka connection ng mga Duterte sa China. Kasi kunwari magkaanuhan na, baka doon sila hingi ng tulong sa China. Baka sasabihin nila namin yan. Ngayon magkakahati yung Pilipinas, yung sa Mindanao, China, yung dito sa Bisaya, sa Luzon, Amerika, no? Doon parang mahahati yung bansa natin kagaya ng North Korea tapos South Korea, parang ganoon, di ba? Kaya dapat ngayon pa lang imbestigahan na dapat ng ating mga intel communities itong mga Duterte na to at yung connection na sa China at yung mga taong sumusuporta sila sa kanila dyan sa Mindanao. Yan po yung dapat ginagawa. Hindi ata nagsasalita si sis best friend. Si best friend, wala. Di ba si Jimmy Damsil nandyan? Ang dami troll doon sa kabila Saan kabila? Doon sa kabila. Doon kaya ka Sir Roy. Tina-time out ko. Tsaka inaano ko na, binaban ko na kagad. Gawa ng bago. Pero tingin ko isang tao lang yun May jacket ka doon, best friend kay Roy Oo nga. Kaya nga, delete ako ng delete. Nagulat nga ako Sabi ko, si best friend nagka-jacket. Tapos ako, hindi kasi si Roy. Wala si Roy Wala si Roy wala doon. Wala. Sila, wala sila din si Sir. Art at Ago lang. Si Aling Marie at saka si Sir Toto. Aling Marie. Nandun si Sir Toto. Sir Toto. Tsaka may isang babae doon. Sino ba yun? May isang bago sila Aling Marie. Kasama Meron ba? Parang meron ako nakita. Ando ba si Bioli ba? Umalis ako kasi nawindang ako dun sa sagot ni El Bilis-bilis mo Ako nga nagulat, di ako makasingit. Hindi naman kasi lang siya na parang kailangan lang ng outlet. Kasi siya dati, ewan ko kung anong operation. Ay, nako, yung bansa natin ito, yung nakafocus sa yung natin po, sir, no?
yung mga public servants sa sa kaban-bayan eh. Wala silang Wala pakialam. Wala kasi tayong political will eh. Lipat Kasi sila doon kay Aling Marion Troll. Nabablock doon kay Sir Roy. Lipat kay Aling Marion. Hindi, sa ibang bansa kasi ang mga politiko, may malasakit para sa bayan. Oo, kaya nga po Dito sa atin wala eh. Wala na gano'n na yung ano. Sarili nila iniintindi nila. Sarili nila iniintindi. Alam na po natin, di ba? Bakit nakakabalik yan? Pero wala tayong magagawa dahil marami lang pera eh. Hindi, dapat yung mga kababayan natin tanggapin lang nila yung pera, pero iba yung boto nila. Yung totoo talagang tao, dapat iboto nila. Yung may malasakit sa bansa natin, hindi lang yung pansariling interest lang yung nasa utak, no? Hindi, malay mo sa ngayon, palibasa sa masyado nang maingay yung mamamayan ngayon. Maingay na tayo ngayon eh. Baka sakali sa darating na eleksyon. Siguro nga po. Sana nga po, no? Kasi dapat magising yung mga kababayan natin. Lahat ng mga perang binamimigay sa kanila. Marami na ang nagising eh. Pera natin yan eh. Dapat nagiging ano yan, halimbawa nagiging ayuda or nagiging tulay, hindi po ba? Or nagiging magiging healthcare, tataas yung bababa yung babayaran mo sa ospital, di po ba? Yan yung pera na yan. Sa kahirapang dinadanas ng taong bayan ngayon eh. Palagay ko naman magigising ng mga yun. Oo, kaya nga eh. Hindi kasi nila alam na lahat ng ginagastos ng gobyerno na yan, pera ng taong bayan yan, pati ng mga pulis, pati mga uniforme ng pulis, di po ba? Lahat na nakikita nila dyan, pati yung military, no? Lahat yan pera natin, hindi nila alam kasi kung saan ang gagaling. Akala nila, parang nanalo sila sa, halimbawa, pag manalo ka ng mayor, parang nanalo ka ng lote, loto. Di po ba? Oo. Kasi nasa utak niyan, parang normal na lang sa kanila pag maging ganun ako, may pera ako. Hindi nila alam yung pera na yung pera yun normal na lang sa mga Pilipino na pag nasa pwesto ka, may pera ka. Hindi nila iniisip pawis at dugo ng mga Pilipino yun. Hindi yun nila pera, no? Yung po yung dapat natin sa mga ating mga kababayan, no? Isabi. Kasi imulat natin sa kanila. Pero karamihan kasi sa ating mga kababayan din wala pong hindi na educate sa ganyan. Wala malasakit. Tapos iniisip nila mahirap na nga ako, hindi naman ako nagbabayad ng buwis eh. Di ba? Karamihan po sa atin. Hindi alam ko sa bawat bibili lang siya na sigarilyo, may buwis na siya doon. Hindi karamihan po sa atin ganun. Hindi nila alam kasi yun eh. Hindi nila alam. Yun yung dapat nyo. Kung hindi tayo nagbabayad ng buwis, lahat yung lahat yung bilihin diyan mura, hindi po ba? Magiging mura po. Nakapatong lahat sa mga produkto, sa mga bilihin, ang buwis. Hindi nila alam yan. Marami sa ating mga Pilipino na hindi nakakaalam. Nasa utak lang nila kasi pag buwis, magbabayad ka sa BIR, ganun. Ganun lang inisip nilang buwis. Hindi niya alam na yung mga mahihirap nagbubuwis eh. Sino po? Si Jokno. Hindi niya ba alam? Diba sinabi niya na hindi naman nagbabayad ng buwis ang mga yan? Hindi na alam na. Sinabi niya po ba yan? Dapat natin para na hindi niya siguro na misquote niya yon. Kasi kahit po tinutukoy niya lang doon yung mga halimbawa mga sa BIR po, di ba? Sa yung mga empleyado. Empleyado, tapos real estate, mga ganun. Kaltas na. Yun yung inisip nila. Ngayon, dapat ibulat natin yung mga kababayan natin. Yung tax dyan sa mga bilihin nyo. Kahit nasa probinsya pa kayo, kahit pagbili ka ng kape, meron yung tax. Yung basta maglabas ka ng pera. Kasi ni Jokno yun noon.
Yung sinasabing yung ano ng tax na indirect at saka direct. Tinutukoy niya direct tax lang. Hindi yung indirect. Di po ba, sir? Marami sa ating mga kababayan natin hindi nakakaalam nun. No? Maglabas ka ng pera sa bulsa mo, meron yang tax. Meron yang portion ng tax diyan. Di po ba, sir? Oo. Doon. Sabi ko sa'yo, bibili ka lang ng sigarilyo, may tax na yun. Oo, kaya nga po. Di po ba? Chocolate. Yung mga bata, di ba? May chocolate. Pati yung mga bata nagbabayad ng tax eh. Ultimong baby, may tax eh. Oo, kaya nga po, di ba? Laki ng tax ng mga baby, dahil ang mamalang gatas nun eh. Oo, kaya nga po. Yun, diba, lahat yun. Mga mamalang gatas nun. Oo. Mga infant. Mahal. Oo, yun nga po, hindi alam ng ating mga kababayan. Bakit ganun? Bakit walang ba, yung inaanak ko nga po yung mainstream media natin. Dapat gumagawa sila ng documentary para malaman ng mga kababayan natin, no? Parang ganito pa. Tapos lahat kayo, ibig sabihin nagbabayad ng tax. 'Di ba? Gumawa sila ng documentary na wala ako nakikita sa Pilipinas, puro lang mga entertainment lahat yung ayun nako. Hindi. Yung documentary film kasi hindi kumikita 'yan. Hindi pa yung po, 'di ba, meron tayong istasyon sa gobyerno. Di po ba? Kasi yung istasyon ng gobyerno equals tayo nagbabayad nun sa buwis natin, yung pasweldo doon sa istasyon na yun sa mga tao doon, pati na yung istasyon mismo. Hindi, ang istasyon ng gobyerno, wala namin naasikaso, hindi yung paggandahin ng image ng mga nakaupo. Yun nga po yun. Yun nga po yung problema kasi mga kababayan din natin hindi alam na yung pagandahin yung image ng tao na yun, yung nakaupo, no? Ginagamit yung pera natin para pagandahin yung image nila, no? Okay na sana kung pera nila eh. Kasi normal na lang po sa atin yan eh. Hindi natin binubusisi, no? Kagaya na mga mayor, pag mga ngampanya, saan nila nakukuha yung pera nila? Di po ba? Pati yung nakaupo na mayor mag-re-election, di po ba? Ginagamit niya yung pera ng taong bayan. Alam mo ba yung mga politiko, kapapanalo pa lang, wala na iniisip yan, di yung mangurakot na dahil marami siyang pagkakagastahan eh. Kaya wala na iniintindi ang mga yan. Hindi na sila nakapagbigay ng serbisyo publiko. Dahil iniisip na lang nila yung pansarili nila. Ganun na lang po yun. Wala silang pakialam sa taong bayan, di po ba, sir? Dapat tayo na ang gumising, anuhin yung ating mga kababayan. Gisingin pala, no? Kasi oh my God. Lahat ng sa atin, lahat ng mga politiko na yan, yung mga nakaupo, akala mo pag yung nag-aano sila, no, namumudmud ng pera, akala mo talaga pera nila, di po ba, sir? Ayun na, kanina yung sinasabi ko sa iyo, yung nag-viral na video ni Sarah Kim. Dinudumog siya ng mga kabataan. Po. May inaabot eh. Ewan ko kung anong inaabot nun, siguro regalo yun. Dito po sa Japan, mga kabataan. Dito po, sir, sa Japan, hindi mo maisip na magbibigay ng ganun ng yung mga politiko nila. Sigurado, saan mo nakuha yan? Gaganunin siya, anuhin siya kagad. Alam ng mga taong bayan nila dito na hindi po pwede yung ganun kasi pera din nila yung pinapasaho doon sa politiko na yun. Tapos mamumudmud siya, hindi niya pera yun eh. Pera ng taong bayan yun, kaya normal na lang. Kaya sinasabi nila pag may relief goods, nakasulat doon na Nihonkoku, ibig sabihin na Japan or Pilipinas, galing sa Pilipinas, ganun, galing sa Japan na gobyerno, ganun. Hindi yung sa tao, no? Sa atin parang ayan namimigay si mayor, parang naka-attach yung pangalan, di ba? Pero yung pera, yung pinamimigay na yun, pera ng taong bayan yun eh. Pera rin yun ng tao. Kaya nga po, di ba? Bakit walang
wala nakakaalam sa atin ng mga parang marami ba sa ating mangmang? Nasa na yung mga kasama natin. Hindi na kumikibo, Hindi na nagko-comment, Oo nga po, no. si best Inaaway friend, ako doon sa kabila. nasa kabila siya. Sabi ko na nga ba. Kasi meron doong live. Nagsisigaw ba si Aling Mare? Hindi, naka-off Hindi, yung nakita niya ko doon. yung Inaano Hindi, ko lang kanina yung chat. nung nandun tayo, nagsisigaw na Hindi, best friend, nakita ko yung comment sa'yo ni El. Anyway, you're not my best friend. Kaya nga, di ba ang question ko sa kanya is, ni-remove ko. Ayoko ma-attach. Sinagot si best friend ni El nang, actually, you are not my best friend. Pagka ganyan, wag lang nang dapat magtanong. Gusto ko nga rin, kaya tinanong kita, may jacket ka pala, best friend. Gusto ko sanang i-hide mo kasi disturbance yan sa makakabasa. Bakit? Ano po Buti yung na lang ano? pumasok siya kay Roy dahil kakaunti ang nanood kay Roy. Kasi si El, kasi hindi mo po pwede kasi may depression niya. Pag inano mo yan, lalong tsaka naman siya ka-trophic naman siya. Lalong matidepression pag inano mo. Kaya nga ni-remove ko yung question ko, pabayaan mo yung tao. May pagka suicidal pa siya. Wala ko alam nyo. Bakit natin yun? Di ba pareho nating yun, kagrupo, dati nagko-comment. Bakit? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nagtaka nga gusto ko nga i-hide yung yan, hindi ko ma-hide yung yan, kasi for the meantime, para wag tayong makasira, kakaunti na nga lang tayo, mapupulaan pa. Buti na lang. Bakit po nagagalit? Ano yung dahilan? Inkikento niya yung buhay niya. Balas sa buhay niya. Yung buhay. Very irrelevant doon sa topic, sa problema natin ngayon. Wag po dapat personalan, di ba? Dapat yung tayo. Pag personal na iba na Sabi ko, ni-remove po yung question ko. Sabi ko, hindi ito dapat tanong yung taong ito, dapat leave her alone. Kasi gusto niya lang sigurong huminga. Pero grabe naman, baka na-stress. Ratsyada yung comments niya. Disturbance na yun sa isang network na nagpapahayag lang naman ng... Kasi sunod-sunod talaga. Nagla-live. Bakit? Buti na lang, wala si Roy. Kasi doon siya sa kay Roy. Depress. Pabayaan na lang. Hinahayaan na lang kasi ka-troping siya. Tsaka yan, sila di. Kaya nga, yan yung walang magtatanong, walang Hindi, ang hinala ko, di ba, baka naka-pre-type na yun, kaya ganon. Hindi siya pre-type, mabilis siya mag-type kasi sa laptop siya nagta-type. Mabilis, parang ako, mabilis din naman ako mag-type. Kaso meron ako tinitingnan. Ngayon, hindi ako nag-comment, saka nakikipag-away ako sa kabila. Kung mayroon na siya sigurong kodigo, wala siyang lusundan na lang. No, hindi. Kasi hindi naman niya primary, hindi niya yung first language ang Tagalog to begin with. And Bisaya siya, Waray. Hindi siya ganun kagaling mag-Tagalog. Kaya usually, English niya pa. Oo, kahit kami may kakilala kaming Cebuano, English din ang ginagamit niya parati pag nasa siya, nasa Metro Manila kasi nga hindi siya ganun kagaling mag-Tagalog. Kaya nag-English lang rin parati. Pabayaan nyo na lang sis, baka may pinagdadaanan para ma-alleviate naman yung ano niya, kung ano yung pinagdadaanan. Stress lang siguro. Magtatanong, wala na mag-hide. Pabayaan umalis ako. Buti na lang ako dito kay Roy. Huwag doon sa marami. Ang makakakita kasi syempre naalala ko. Naawa ko para sa kanya. Diba? Para kasi kumbaga sa telepono, choppy ang niya. Linya. Ang dami pa naman susubot. Asan kaya si Roy? Sabi ko nga kay Roy, yung nomad nyo, nagbiblink yan kay Marie, nagbiblink yan sa'yo pag time na ni Ago. O automatic, auto-boost yan. Pero, sabi ko, pag sama-samahin man kayo, kakaunti pa rin ang nanonood sa inyo. Pero, kailangan ipa-spread. Sabi ko, kagaya mo, nagbiblink sa Roy Japan Tour, tapos wala ka doon. Tapos may mga babati doon. Kaya nung isang araw, itong mga nakaraang araw, pag nagbiblink na doon sa kay Roy Japan Tour, nagbabati si Roy, di ba?
Magandang Mm. gabi sa'yo. Sinabihan ko si Roy, sabi ko, nanonood sa under your YouTube channel yung iba. Ayaw kay Nomad, ayaw kay Ago, ayaw kay Marie. Pag Mm. Roy Japan Tour nag-blink, pero isa lang yan sila kasi Mm. naka-auto, ang tawag ano ng lang auto sila. meron. Sabi Pero ko, ma'am, wala gusto ka ko doon. Siyempre, ito ang papanoorin ko lang binabati. pag nandyan si Sir Roy. Pag yung iba, ayaw ko, parang hindi ako sanay na yun. Bati ka. Hindi naman Tapos, kadalasan nandun si Roy eh. Kaya nga po. Laging si Ago ba yun? tapos Si Ago yun. Hindi ako sanay Tapos sa ganun eh. Nasa si image Aro ko kasi si Sir Roy. gabi-gabi din naman ako nanonood dyan kay Sis Violet saka Sir Art at saka Sir Ago nung last year pa yan. Kaumpisa pa lang pa nga nagdadala yan sa GIS. Di ba pinasok kita sa global, Opo, ma'am. OBS. Pinasok ko yan doon si Bioli tsaka si Colik Sulaiman para may spread ba. Tapos marami pa dito mga na pinapasok ko. Ini-spread ko. Hindi po kaya, ma'am, may tatanong po ako. Hindi po kaya makaka-apekto yan sa kay Sir Roy kasi halimbawa, pinapollow namin siya, followers kami, di ba? Yung pagkatao niya yung gusto namin. Tapos pag iba lumabas, ibang tao, parang hindi ko na pinapanood. Ako, hindi ko pinapanood kasi every week, kasi yun ang ginasto nila. Actually, dapat yan sila lahat. Hindi ko masabi-sabi sa inyo kung ano totoo talaga. Alam ko kung bakit nagkaganyan. Hindi ko lang masabi-sabi sa inyo. Sabi ko, original nila, di ba, every Saturday, pati si Sir Vlog, Bloodcasters, buti kasi gusto niya exposure. Tapos si Sarks, si Marie, as nagkaroon ng platform, nagkaroon sila ng konting gulo. Hindi ko na ilalaborate dito. Okay? Kasi sabi naman ni Roy, ako naman, baliwala sa akin yun, kahit gamitin nila yung platform ko. Kasi hindi ko naman habol yung views or yung monetizing. Wala sa akin yun. Ang gusto lang niya, yung mga followers din ni Roy, manood din sa ko. Which is, nagkakaroon tayo ng problema, Roy. Kasi dati, matino na yung every once a week, Ninja Talks mo, live Ninja Talks, iba-ibang ating format ang guest, at saka live talaga. Naging busy siya, di ba? Hindi niya magawa. Tapos si Sarks naman, panggabi ngayon si Sarks, di rin nakakapag-live. Kasi yakin, alam mo na pag yakin. Alam ko diba? po. Hindi naman po yun eh. Kaya hindi naman basta upload ka ng upload palagi ng video mo ano ka na. Hindi po ganun eh. Parang sabi ko dapat nagkaroon kayo ng format talaga. Tapos dati 6 sila, di ba, yung every Saturday. Tapos parang di ba hindi na minsan palagi sumasali si Colix at saka si Recto. Tapos ko, papunta doon ng mga taong followers mo, wala ka doon. Kaya nung mga nakarang araw, nag-greet siya. Tapos sabi ko, tingnan mo to ha. Dati, ang live viewers, nag-live na naman si Ronald Llamas kay Sir Roy mo nung isang linggo, kailan mo, Biyernes, live siya. Kaunti lang nanood kasi naka-tune in doon sa iba. Hindi, ma'am, kasi hindi na namin alam kung siya talaga yung lalabas o kaya ibang tao. Ko kayo. O kaya hindi na namin pinapanood kahit palagi labas ng labas hindi ko na papanoorin. Tapos pag si Sir Roy na lumabas, hindi namin alam. Kaya, ganun mangyayari. Alam ko yun yung time na si Ronald Llamas, di ba? Live niya si Ronald Llamas. Kakaunti na nanood sa kanya. Sabi ko, unlike yung dati, wala ka pang connections. Pagka, marami kayo nakapokus sa'yo. Kaya tapos nga po, ganun. si Ronald Llamas. Tapos si Ronald Llamas, nung oras na yan, live niya. Ito naman si Kainso. Sinabayan din ang live ng gabi-gabing talakayan. Sabi ko, dapat magkaroon kayo ng, ang tawag nito, yung dapat unawaan ba? Coordination yun. Mag-compromise ng yung schedule nila, yung timetable nila. Gumawa na sila ng mga tipong few days papakita nila yung schedule nila kung ano or sila magla-live, kung anong dapat may ganun sila. Tapos sabi ko, bakit hindi na ikaw, Roy, ang moderator? Kasi ang naging opisina nila Best BF yung sa Amerika na, yung pinaka-headquarters ba nila. Ganun ba? Si Ago. Bahala kayo. Batahe nga lang. Si Ago? Basta okay lang.
Pero Oo, parang Hindi. hindi maganda nasabi ko ang to time Oo. nila Ago kasi hindi nakasync sa schedule ng mga Pilipino kasi ang target audience niya is Pilipino. Kaya nga sinabi ko 'yan, naalala mo? Sinabi ko, sabi niya, "Mag-vlog ka na." Hindi, bigyan niyo ng Parang priority overexposed na po yung parang ganun ng mga Pilipino. Kaya nga po. Wala, Pero para pero sa nung akin po, nag-live kahit si na Roy ng, di ba? yung channel ni Sir Roy, kahit isang beses lang, isang linggo, basta siya yung lalabas. Sigurado, magtutune in maraming tao, di ba? Tapos pag kasama niya pa si Sir Llamas. Naglaba siya, talagang nag-live siya. Hindi, kasama niya talaga si Llamas, wala, natabunan na. Tapos sabi ko, kinumpir ko to. Nung guest mo si Llamas, nag-guest si Llamas kay Richard Hidarian, tsaka kay Christian, gusto ng tao ngayon si Llamas kahit na yung mga DDS. Kasi entertaining siya. Ang saya niya. Pati mga BBM, DDS, nanonood kay Llamas. Yan ang dapat i-catch up natin. Ngayon, iaano mo ng ganyan. Hindi na nagkaintindihan. Ilan lang ang viewing yun. Kaya lang, mabait lang yan dahil kakilala na dati ni Roy si Ronald Llamas. Yan lang, di ba sabi ko sa inyo, yan ang nag-interview. Tapos sa pagbigyan na rin ni Ronald Llamas isang beses live interview si Sir Ado. Pero dati parang naepektuhan po tuloy yung ano niya. Meron dati talaga. Ma'am, naapektuhan po yung ano niya siguro, tapos, Sir Roy. Kasi nagla-live si Roy kay Sir. Nagla-live si Roy with Sir Llamas. Ito naman si Enzo, nag-live din siya. Hindi ko gusto yung sinasabi ang live niya. Sabi ko, ba't naman ganito si Enzo? Pero bunyog ako, bunyog ang binoto ko. Ay, ma-certified bunyog, kabunyog. Sabi ni Enzo. Hindi maganda yung sinasabi ni Ronald Llamas. Yung hindi yung mga leftist, yung mga kaliwa, yung dapat yung walang nang ganun. Dapat kasama mga bunyog. Sabi ko, dapat wag nang ganun. Sabi ko dapat walang ganung narratives. Naka-back to back, live mo si Llamas, live si Enzo. Hindi naman actually tira. Yung at least parinig. Na siyempre iba yung kaisipan ng lineup na gusto ni Ronald Llamas sa opposition. Iba rin ang gusto ng lineup ng kabunyog. Sabi ko, ang gulo. Sabi ko, dapat magkaroon kayo politika nga po. format. Ganyan tayo na nga lang, kakaunti lang, nagbabangga pa kayo. Sabi kasi, ko, mag-live viewing yan pag lumabas si Ronald sa kay Christian, asahan mo na, kahit may umay factor na, kasi di ba madalas, pero gusto ng tao. Pati mga BBM, DDS nanonood. Kaya ang live viewing niya is maabot ng 2.5, 1.8K. Live yan Enzo naman nagla-live ngayon, mga nakaka-900. Minsan nung isang araw, madaling umaga. Kasi ma'am, wala po ba kayo napapansin? Kasi kami mga YouTuber kami. Ano po, nagko-compete po kasi kami sa views, no? Views po yun Kaya kung wala kayong, eto po mama, ano pa kayo? Para ba kayo sa views o para kayo sa bayan? Parang ganun po yun Gusto nyo bang tulungan yung bayan o gusto nyo tulungan yung channel nyo para sa views nyo? Parang ganun po yun Yes. Kung maraming nanonood sa'yo ng live viewing, mas maraming manonood ng views, yung team replay. Kung sa live viewing pa lang maraming nanonood, much more na mas marami ang late view ang mga team replay. Pag maraming nanonood, even team replay na yun, ibig sabihin, lumalakad yung gusto nating ipaabot sa tao. Yun ang lagi mong bukang bibig na i-educate natin. Kaya lumawak. Ang pinakamaganda dyan, mag-usap-usap sila, tapos i-spread nila yung nila, yung schedule ng time nila. Kasi ang problema nakikita ko, may mga oras na talagang totally zero ang nagla-live. Sa grupo nung, di ba? Totally zero yan. Dapat sa loob ng 24 hours, paplano nila kung sino available ng ganun time. Doon nila kaya nga. Live nila. Kunti na naman tapos. Si Attorney Enzo Omero pinakamaraming nila live. Pinakamaganda sa kanya. Si Attorney Enzo naman. Available lang time yun nga, Si Attorney Enzo naman. Si Attorney Enzo, hindi na siya on time. Hindi naman niya kailangan maging on time. So ang magkaroon ng
Hindi nakikita ko nga, kasing dapat kung mayroon talaga solution, scheduled, hindi nakita ko available siya solution, every time, naka-focus lang siya. hindi, ang May nakita ko nga trabaho yung kasi, mga vlogger, may trabaho yan sila Sir Ago, may trabaho si Roy, may yes, trabaho oo nga, kaya nga ang Sarge, nakita ko may nga ang trabaho solution, sila. alam mo kung ano ang solution sa problema nila na maraming nakasiwang na mga schedule. Yung live, hindi ba meron silang time na talaga na live, which is kailangan nila yun yung tutusan. Yung mga yung lugar, yung time na hindi ninyo na bubunuan, doon sila po pwede magsingit ng pre-tape na ano nila, mga recording. Doon nila i-schedule yun kasi premiere, parang ang tingin ng system ng YouTube is also live during yung premiere, nagbi-blink yun di ba? Kung yan buong 24 hours na yan. Ginagawa nila yan. Tignan mo si Kainso. Minsan, di ba, Sir Jess, makikita mo, kala mo live, premiere. Yung pala yung replay na yun. Pero, ginagawa oo nila. nga. Ang time, pero ang ibig ko sabihin dyan, i-spread nila yung time kasi may patay na oras Pwede nga ako gumawa ng sa inyo pakita ko sa inyo kung ano yung mga oras ng mga walang nag-i-stream kasi nakikita naman yung sa system ng ng mismong YouTube Makikita mo rin yung mga kalaban niyo doon sa kabila, yung mga trolls, halos 24 hours yan salitan. Kung ano nung mga stream nila, kasi mga napapansin ko kasi alam din kasi nila yan, well planned. Hindi, ito ako, vlogger ako. Ma'am, makinig po muna kayo. Makinig po muna kayo. Mga vloggers kami, di ba? May ads kami. Hinahabol din namin lahat ng gusto rin namin, nagpapaligsahan nga kami. Ang problema nga diyan, nagpapaligsahan din yan. Alam mo, sila Kainso siguro meron silang hindi natin alam yung agenda nila, di ba? Ito sila kasi malaki na siya kanila, no? Malaki na yung channel. Ito yung sa amin, maliliit pa lang nagkakaanuhan yan, sa views. Dapat po magkaisa para tayo sa bayan, hindi na sa mga views na yan Kahit na konti lang views mo, basta sunod-sunod, di ba? Nagkakasundo. Hindi yung nagsasabayan na. Yes, walang pat lang. Yung ibig sabihin nyo, walang pat lang. Pagkatapos ganito, ganyan. Huwag mo sabayan yung oras ni Roy sa oras ni Karen. So si Karen, kasi almost kasi grupo naman sila nagkakausap naman sila, di ba? Yun ang pinag-usap ko. Hindi na ayos. Ewan ko ba? Grupo yan di ba? Magkakasama sila. Pinakiusap ko na yun. Ano ba? Pera ba? Di pareho lang tayo. Pera ba yung pinag-aanuhan dito? Ano? Alam, siguro yung popularity din ng habol. Pero ang ibig ko sabihin yung ganyan, meron silang, yun na nga yung pinakamadali kasi meron silang group nakikakapag-usap-usap sila. Oo, nag-uusap yan sila, di ba? Bakit ayaw nilang Hindi pa rin Sino ba yung secretary nila? Wala ba secretary? Dapat may secretary na taga-take ng nila. Ikaw, dapat schedule. Ite-take mo yung schedule lahat. Sino ba secretary nila, ma'am? Labas ako dyan. Dapat may ito yung schedule mo ganun. Labas ang Pinoy Ninja dyan. Labas ba? Labas ang Pinoy Ninja dyan. Dapat may step up na grupo na tagalista ng grupo nila. Sino nagmamanage? Dapat may manage. Meron silang secretary, best friend. Meron. Yan lang, medyo ayoko nang mag-elaborate. Nagkaroon ng konting sabi ko kakaunti na nga lang, nagkagulo pa. Sabi ko, nalilito tuloy. Pinagtatawanan tayo sa kabila siguro. Hindi kasi pagka malaking talaga, pag funded yung organization or may malaking talaga yan, talagang well-coordinated sila. May diba? May talagang taga-dikta. Pero pag yung ganito na kanya-kanya diba sabi nila sila Banat Bay, si Mocha ba yun? O ano ba yun? Tinatawag pa sa Malacanang tapos inaano sila, diba? Minamanage. Sino nga yung nagmamanage? Si Kayeta na ba yung nagmamanage sa kanila? Sino yun? Merong ganun, may nagmamanage kasi ito yung ilabas mo. Sino po? PCO nagmamanage. Di ba? Ito yung ilabas mo sa vlog mo, ito yung mo. Sa atin wala nagpapaligsahan pa tayo kasi mga YouTubers, Ayok. pera.
Walang Ito, pondo. basta ito, Selosan, Dapat ganyan. yan sa mga sabi ko, vlogger, Mm. magtakda ng talagang oras nila. Oo, kaya nga po. nawalan ako ng Kapare gana si tuloy. kapare ni Nahihirapan Christian ako. Esguera, Mm. steady siya ron sa 8:30. Bakit Steady siya. Ma'am Narumi? Dapat yung iba, mag-steady na rin halimbawa 9:30 or Pero something ganito, nagsusubaybayan ko. Pag may time ko, 7:30, ganyan. kahit hindi ko pinapanood, ino-open ko pa rin para Mm. mas tulong din yun Kasi sa ang views at nangyayari saka kung sa minsan, share. sabay-sabay sila eh. Kaya Mm. tayo namang nag-ano ngayon, hindi natin malaman kung saan tayo pupunta. Ma'am, Oo, pero ito po yes. yung masabi ko Ako hindi ako pabor sa yung ibang tao lalabas sa channel mo. Pangalan mo yun, channel mo yun eh. Tapos ibang tao yung gagamit na yun, wala ka Hindi. naman doon. Usapan Hindi po nila. ako pabor Actually, kasi. dapat gusto ko nga kayong ipasok lahat eh. Ipakiusap ko ikaw, si ma'am, si Divina, para magkaisa kasi gusto nilang hanapin. Kaya lang meron silang naging condition yata para magkaroon sila ng platform na hindi nagustuhan ng isang grupo. Kaya yan ang ano. Tapos sabi ko, Roy, hindi ikaw moderator rin. Sabi ko, hindi ba pwedeng pag-usapan niyo itong ganito na ako kainso ako. I know, I like kainso, of course. Kahit pag naglalaban ba, nagiging torn tuloy ako. Kaya lahat na lang ng gadgets ko para hindi ako makasakit. Naka-open sa kanila bawat isa. Gets mo? Nagkakawatak-watak tuloy kasi may mga sariling Tapos titignan, sabi ko, pag sama-samahin ko yung views yung tatlo, ko ikaw ang views mo, tsaka ni Marie, tsaka si Roy, tsaka ano man. Pag sama-samahin ko yung views yung tatlo, sa live viewing nyo, mataas Ma'am, pa yung views parang nakikita ko po. Ni The Action Man. Ma'am, halimbawa, sila na yung nakaupo sa gobyerno. Tapos ganyan. Halimbawa, sila Kainso, sila lahat po yung tayo. Halimbawa lang po Tapos ganyan yung asal nila. Hindi nagkakasundo. Walang mangyayari. Tapos paano yan? Tayo ng unit pagka ganyan. Hindi nagkakasundo. Tapos yung kanya-kanya sila. Tapos yung sarili nilang interest yung iisipin nila. Pareho rin sila. Di ba? Pareho rin sila dito sa mga sa mga nakaupo ngayon. Meron silang sariling interest. Hindi nila iniisip yung kabuuan. Para ba ano ba ginagawa natin? Para ba sa ano yung ginagawa natin lahat? Para sa bansa natin, di ba? Yes. Hindi para sa mga channel nila kanya-kanyang channel. Hindi doon. Isa lang ang tanong ko diyan. Ano ba ang agenda nyo? Ano ba ang pinaglalaban? Ano ba ang channel nyo ba o Pilipinas? Channel kasi yan eh. Kasi maraming views, maraming shit. Pag sa katotohanan ka, wala kang pakialam. Kahit wala nga ako ditong views, wala akong pakialam. Nag-ano ko ng oras para sa bayan. Hindi po ba? Ganon din po. Pag kayo pumupo doon, pag ganyan yung mga asal nyo, ganyan mentalidad nyo, pareho din kayo sa kinakalaban natin ngayon. Ganon din yun. Pera, di ba? Power. Sinabi mo pa. Ganon din yun. Pareho din yun. May kanya-kanya kayong interest. Hindi kayo para sa bayan pag ganyan. Para kayo sa sarili nyong interest, sa sarili nyo lang. Hindi nyo iniisip yung kabuuan ng Pilipinas eh. Dito pa lang tayo ngayon tapos ganyan yung mga asal nila. Wala nang pag-asa yan mga yan. Si Zero yung hindi po. Ma'am kasi pare-pareho lang din eh. Pag wala kayong pagkakabuuan, hindi nagkakabuo, ibig sa ano ba yan? Ang liliit pa nga lang natin, ganyan na kayo eh. Paano pag tumaas na kayo? Doon na kayo sa pwesto sa gobyerno. Ano yung mangyayari? Di pa ba? Hindi ba? Nakakalungkot kasi yun na po yung natin eh. Dapat yung nag-iisip natin yung kabuuan ng Pilipinas. Walang nag-iisip na para sa kabuuan. Di po ba, ma'am? Para sa ikaganda ng Pilipinas, wala eh. Kanya-kanya tayo eh. Ina-uplift ka ni Sir Ronald. Isang channel doon, binibira si Ronald. Nako. Hindi lang tayo basta nagmamarites, tignan natin. Kaya lang, may naobserbahan natin kasi sila pag ganyan sila. Hindi nakakita kayo ng gawin yung huwaran kayo. Huwaran kayo. 'Di ba? Yes. Dapat maging huwaran kayo ng mga kagaya naming maliliit na mga vloggers, no? Pag ganyan kayo, magkakawatak-watak. Lalapit yung mga maliliit na vloggers sa ganito. Sila mismo nagtitirahan kayo ng ganyan sa channel nyo.
para lasang sa fame, para sa pera, para sa ads. Pareho din po yan eh. Para Hindi naman siguro sa whatever. Pareho din po yan Hindi nga. ko maintindihan. May Parang kanya-kanyang dapat agenda. nagkaroon sila ng, sabi ko, magkaroon kayo ng give and take. Kung oras nila to ganyan. Kaya nga po, dapat na... Walang patlang na oras. Tama yung sinasabi ni best friend na mayroong oras na walang nagla-live ng about sa atin. Tapos marami pa mga kakampi tayo na malindit na vloggers. Marami pa alam. Ayun, iba nawawala ng gana. Kaya nga po nakakawalang gana. Yun. Data. Tapos yung ganyan. Pag ganyan hindi mo masisisi kasi siyempre pinakamaganda rin dyan, buhay, may trabaho, hindi makapag-live. Oo nga, ang maganda rin dyan, kung nai-schedule niyan, pwede nila isingit-singit yung schedule ng mga nila, kung anong, parang itatanong niya, anong oras ang, ang rest day ninyo, makaka-live ba kayo ng ganitong oras? Kung hindi sila maka-live ng ganon, or makakagawa sila ng video ng rest day nila, pwede nila i-upload yun sa, kasi pwede naman yung i-upload, tapos naka-schedule na automatic sa YouTube kung what time, di ba? Naka-schedule sila, naka-automatic. Ito po, di ba, ma'am, yung sinasabi nilang hindi sila magkasundo kasi makakaliwa or wala tayong pakialam kung makakaliwa ka. Huwag ka lang humawak ng armas o may karapatan ka magsalita para sa ikagaganda ng bansa natin. Hindi, ang nagkaaway nga sa opposition, mayroong mga opposition na ayaw ng leftist. Opposition pero ayaw ng leftist. Opposition pero ayaw ng mga dilawan. Opposition nga pero ayaw ng yung iba yung agenda. Sa loob mismo ng opposition na I don't want to talk about this kasi sa atin to kahiyan din natin to. Meron sa una pa lang, di ba, kagaya ng TNT Trio, tsaka ito nagkahiwalay na. Doon pa lang wala na unity. Wala na kagad. Pero iisa po lahat tayo, di ba? Iisa tayo. Isa yung agenda natin. Wala. Pero pag ganun kasi demokrasya tayo eh. Meron tayo, ipakita natin sa kanila, ganito tayong totoong demokrasya. Lahat ng tao, lahat ng sektor mayroong boses. Huwag ka lang humawak ng armas, di ba? Nasa 21st century na tayo. Hindi na dapat, hindi na payagan dito yung violence, no? Mayroon naman mga tao na ayaw din ni Kain. So, kaya ganun lang yun nangyayari. Kaya nga sila po dapat maging huwaran. Pag ganyan yung asal nyo, pag ganyan yung asal nyo, pareho lang din kayo naman eh. Ano pinagkaiba nyo? Sasabihin ng mga Bisaya, ano naman pinagkaiba nyo sa pinaglalaban nyo? Kinakalaban nyo, pareho lang naman kayo, pareho kayo eh. Kaya walang bigat, walang pangil yung salita nyo kasi nakikita, na-observan kayo ng mga pareho lang naman kayo, pareho lang naman kayo eh. Gusto nyo lang palitan yun para kayo din naman yung doon umupo, pareho din naman gagawin nyo eh. Ganun po yung dapat isipin nila. Dapat sila maging huwaran. Pag ganyan, pare-pareho lang naman. Kayo magpakita. Kagaya nung Duterte. Yung Duterte po, ma'am, si Duterte. Di ba tinitira niya yung yung Makabayan Black? Wala namang armas yun eh. Kahit makakaliwa pa sila, ipakita niya, ganito yung demokrasya, totoong demokrasya. Bakit niya papatayin? Babantaan niya pa. Kahit na makakaliwa yun, kahit ano yun, ideolohiya, wala silang hawak na armas at pinapahayag, nagbuboses sila para sa Pilipinas. Di po ba? Nagsampa na po ng kaso yung Makabayan kay Duterte. Kasi dapat po kabuuan yung isipin natin, kabuuan ng Pilipinas. Kawawa po yung Pilipinas, wala nag-iisip sa kanya sa kabuuan niya. Lahat-lahat tayo may mga sariling agenda, di ba? Ganun po yun eh. Paano unlad yung bansa natin? Walang pagkakaisa eh. Kung pare-pareho lang naman eh. Pareho rin naman kahit napalitan yung iba. Kaya makapwesto kayo sa taas, pareho din yung gagawin nyo. Ano yung meaning? Diba? Sarili nyo lang iniisip nyo, hindi yung kabuuan ng Pilipinas. Napakaya tayo iwanan ng mga kahit sa mga kapitbahay natin bansa. Kasi ganyan yung Pilipinas. Sarili, wala nag-iisip para sa kabuuan ng Pilipinas ng bansa natin pagandahin. Lahat naman makikinabang pag lumago yung ekonomiya natin eh. Lahat ng mga sektor, lahat ng mga Pilipino makikinabang. Wala nag-iisip ng ganun. Di po ba? Wala nag-iisip na ganun. Puro lang kanya-kanyang
interest yung mga pinag-iisip nila, hindi yung sa kabuuan ng Pilipinas. Nakakalungkot po, di ba? Eto pa lang tayo. Pag sinasabi nyo, na-analyze ko, ma'am, maliliit pa lang tayo. Hindi pa tayo yan sila. Kaya maliit pa po yan. Wala pa nga isang 1 million yung followers niya eh. Wala pang 1 million yung followers niya. Kulang sa communication tsaka coordination. Kailangan lang nila ng isang lugar na maglilib sila ng message. Kailangan nila na message board, hindi kailangan FB. Message board, yung old school meron sila, style. best friend, meron sila. Kaya lang, meron din kahit na magkakapanig, magkakaisa. Ako na ang sabi kahit na iisa ang gusto, walang tawala. Basta ito lang masasabi ko. Ang gusto ng bawat isa, siya ang boss eh. Yun lang yun. Yun nga. Kaya nga po, wala tayong pagkakaisa. Kailangan merong binding agent sila. Yung sinasabi mo gusto ng bawat isa, siya yung boss. Kailangan meron silang leader na i-follow. Ganun lang naman yun. Leader, hindi ibig sabihin na yun na susundin. Ang ibig ko sabihin, kailangan magbotohan sila kung sino ang mag-act as parang president nung hindi naman president. Tama ka naman sis, kasi demokrasya tayo. Tama nga sis, meron hindi talaga. Kaya lang, hindi ganun. Diyan lang sa grupo lang nila. In-inject. Diyan lang sa grupo nila. Hindi ko na. Ano ba yun, ma'am? PMTGR ba yun? Ano ba yun? Nawala na yung essence ng PMTGR every Saturday na yung yun lang, wag nang i-blink sa iba, di ba? Nawala tuloy ang essence nun. Nag-isa na yun pati sa viewers ng Marie. After that, si Aling Marie nagbablog din ng sarili niya. Kaya dapat sabi ko nung una dati yung format. Tapos pag may time si Roy, libre siya, nagkakapag-live pa siya noon. Kagaya nung tumakas sa Kibuloy. Di ba, in-interview niya yun. Si Llamas, si Bugato. Ayun yung gusto kong mapanood kasi yung si Sir Llamas, may experience kasi siya. Tapos nakasama niya si Pinoy, di po ba? Dinadaan niya pa sa joke, kaya hindi boring, kaya maraming nanonood. Kaya ang target doon. May knowledge po siya kasi, kaya... Hindi nga, yun nga ang target natin. Sabi ko, dapat pang kalahatan. Hindi puro ang manonood, puro kakamping lang. Hindi, dapat pati BBM, DDS manood para mamulat. Kaya tignan mo yun, ang daming nahuhok kasi may humor siya, interesting, minsan hindi boring ang ni Sir Llamas. Kaya maraming nanonood. Kaya naging regular na tuloy siya kay Sir Christian. Kasi kung Hidaria naman, minsan dumudugo yung ilong ng iba. Pero patay na oras ang ang umaga, ang early morning patay na oras. Hanggang hapon, patay na oras. Halos walang nag-i-stream. Di ba? Ginagawa sinisingitan ni Richard Hidarian, pero hindi nag-i-click. Mas talo pa nga, natatawa nga ako kasi parang mas bumubongga pa sabi ko, pagpatuloy mo lang yan, Action Man. Lalaki din yan. Kaya, organic yan. Huwag ka nang mag-inarte. Kung ano lang din, kung yung katotohanan lang, organic. Sana malaki na yung ang views ni Action Man ngayon. Yes. Lagi ako sa kanyang pag umaga. 11 a.m. Wala kasi siyang kalaban pag umaga. Walang kasabay. Malaki na rin ang views niya. Umaabot na rin ng halos 200. Hindi, kasabay niya nga minsan si Kainso. Pero malaki pa rin talaga si Kainso. Pero alam mo kung bakit nagkaganon. Halos 9 hindi, paiba-iba nga si Kainso. Marami ho yan. Meron ho yan siya. Meron yan magandang madalas niya kayong binabanggit ni Action Man. Kwentuhan. Ikaw, si Bispren at si Rosana, laging binabanggit. Pero yung goal po kasi natin, ma'am, yung goal po ng mga vloggers para maka-impluwensya tayo. Tingnan mo yung sa mga decision maker natin. Kagaya niya sa COA, yung sa Senado, natanggal yung confidential funds, Intel funds, ganun. Yun, maka-impluwensya tayo sa mga decision maker natin dito sa bansa. No? Tapos magising natin yung mga kababayan natin. Yun eh. Kasi pag makikita mo kung pagla-live niyo bilang makabayan, diba? Yun po. Para kasi pinapakita natin, meron din ganitong pananaw, merong anggulong ganito
So, tingnan nyo, di ba? Yes. Oh, yun lang po yun eh. Kasi wala naman tayong magagawa. Nandito siya sa Japan. Nako. Tapos ito lang magagawa natin si Sir Roy mo ganun din. Hindi niya si Sir Roy mo hindi niya after yung kumita siya kundi yung Oo, kaya makatulong nga lang siya po. sa Oo. Kaya nga lang syempre may kabuhayan din tao, kailangan magtrabaho para mabuhay. Oo. Kaya tingnan mo nung nakupay niya sa buwan, araw-araw yan. Ay, kaya nga po kagaya mo, mas gusto ko nga yung kahit isang beses lang siya mag-vlog sa isang linggo, kahit Sabado lang, di ba? Basta nandyan yung siya yung lalabas, hindi yung ibang tao. Kasi kay Mamsi, sabi ko, hindi ko na alam kung sino yung lalabas kaya hindi ko na pinapanood. Yan ang payo ko nun kay Mamsi. Sabi ko, Mamsi, huwag kang mapagod. Pwede ka mapagod. Huwag yung gabi-gabi. Gawin mong mga thrice a week. Yung kaya nga. MWF o kaya TTHS. Kasi, alam mo, nahook na rin kami doon. Imbis na palawak natin, nauntol-tuloy, mapapagod ka talaga. Sabi ko, Roy, ano mo nga yun para ma-uplift ulit yung kalooban. Palabas, tinawagan ko. Yun, napalabas natin nung anniversary ni Kapers. Tapos, nakita ko naman, nag-picture naman siya, okay siya, basta masaya siya. Pero, akala ko, gagawa silang tatlo. Yung mga picture ni Ma'am Shi noon, ano yun si Mami El nung... Ano, sis? Yung mga picture niya doon, mga lumang ano na yung picture, hindi naman yun yung bago. Hindi mga maganda pakiramdam niya. Hindi nga yung bago. Hindi, nag-ano siya yung kay Tansi, yung aso. Ang akala ko nga, gagawa daw sila live streaming na sila magkakasama. Alam mo kung ano nakikita kong problema sa kanilang tatlo? Ha? Silang tatlo ngayon lagi ang close, kaya nag-worry ako kung si Elba yun. Hindi, si Mami El yun. Ang problema nung tatlo is yung time zone. Magkaparehong time zone si Mami El at saka si Dimina, walang problema. Diba? Kasi kung ang discrepancy ng time mo is 1 or plus 2, mga 1 hour lang, madali lang mag-adjust. Si Ma'am Shi, 2 hours ang ano niya, tama, 2 hours. 2 hours ang difference din niya. So, kung kunwari, alas 10 pwede yung dalawa, siya alas 12 na sa kanila yun. Oo, kala ko nga. Pero si Divina, nag-upload, nagugustuhan ko nga yung upload ni Divina, sinishare ko. Lalo na yung kung kailangan ipalakad yung kalaol. Pag nakikita kay Divina to upload, sinishare pa maraming makakita ng tao. Yun, ang magagawa ko lang naman, as of now, is i-share yung mga mahalagang bagay na dapat makaabot dun sa mga mangmang na Pilipinong himod sa pit. Tapos, dapat po ma'am si Sir Roy, mag-ano siya, si Divina, tsaka kahit isang beses sa isang linggo, si Sir Roy kahit Sabado. Sama si Sir Llamas. Kaya lang ngayon siguro busy. Tapos nung nag-busy siya, yung Sir Roy. Best friend ni Roy yan. Hindi, nung guest ni Sir Roy si Llamas, kukunti ang views hindi po natin alam kasi palagi na lang ibang tao. Ako hindi ko napanood. Ngayon, Sir Gis, ang sinasabi ko, nanood ba kayo, no? Sir Gis, nanood tayo, no? Diba nanood tayo? Nanood ka, no, Sir Gis, diba? Nandun ka, alam ko. Tapos nanood ako sa isang gadget ko. Sinabayan ni Kainson ng gabi-gabi. Ayun, gets mo, Sir Gis? Sa time zone na yun ni Roy, 1 oras lang yata yun, 45 minutes. Sinabayan naman ito ni Kainson ng slot niya. Sinabayan niya. Di ba nagagabi-gabi siyang talakayan si Kainson? Minsan 7, minsan 8. Hindi, si Kainson naman talagang usually 9 o'clock. Time niya talaga yun. Hindi. Sila lang kaya naman palipat-lipat ng day, oras sinabayan niya. Oo, hindi na siya yung scheduled talaga. Wala. Dati scheduled yan, pag 6 o'clock yan, magandang araw. Tapos ang gigising ako. Hindi, parang sinadya nga. Tama ka, ma'am. Kasi nag-ano yun di ba magkakagrupo sila. Nagbe-build yun sa di ba yung dapat malalaman din nila. Bakit? Parang sinadya. Parang ganun. Pakiramdaman. Malalaman mo naman yun. Kasi magbe-build din. Magbe-build sa'yo. Sabay pala kami. Ano ko na lang.
alam mo ito premiere dito, ito live ito. Makikita mo, Diyos ko, kahit pwede pong ako na i-reschedule. senior citizen na napakahina ko sa gadgets, I know what Pwede is live and i-reschedule. what is Sadya po yung premiere. sinadya. Kaya Alam mo yun, nakakalungkot. magbiblink, makikita nyo. Hindi sabi ko naman, parang ganun ba si Ka-Enzo? gabi na yun, ha? Gabi na yung kay Roy noon. 11 na nga dito sa Japan. Pinakamaganda dyan, meron sila either message board nga tsaka mail list. Tapos susulat na nila yung schedule nila doon para nababasa lahat. Tapos iaano nila yan. Para naka-schedule na yan, sis. Pag mag-bell kasi makikita mo ma'am. Wala na naka-schedule yan lahat eh. Naka-schedule na. Ako yung vlogger, ako nagsiset. Alam ko po yan, schedule. Nasi-schedule mo yan pag malaman mag-bell, i-reschedule mo. Common board. What I mean is yung ginagawa mo, ginagawa nung isa, tsaka yung et cetera. Sinadya yun. Sa isang parang board na nababasa ng lahat na, ay, ganito, hindi. They have to go to the, hindi tayo gagawin. Alam naman channel natin. Para i-check lang. Hindi ganun yung kailangan nakakompile siya sa isang parang billboard or message. 1 week na message yan. board. Everyday na yan. Nakakompile bakit meron pa rin nag-overlap kung 1 week na? Yun na. I don't. Yan ang hindi ko pwedeng elaborate. Dapat palang hindi. Ang ibig sabihin, kung nakakompile na siya, yan ang sinasabi ko nag-overlap pa sila. Hindi naman tayo gago eh. Yan ang inner problem. Inner problem. Nagkakasilusan. Yan ang hindi ko pero nakakalungkot. Wala na, labas na ako Hindi maganda yung pag ganyan na na organization na nagsasapawan sa loob. Kaya nga. Kaya kita mo si Sir Roy mo, minsan sumulpot, hindi na lang, di ba? Pero nahihiya na nga daw siya dahil hindi siya nagla-live, sabi ni Sir Roy mo. Pero yung pangalan, yung sa YouTube ko, nagbiblink. Pero sabi niya, wala naman sa akin yan. Kung kumita o hindi yung YouTube ko, kung may manood o hindi. Nag-aano lang. Binigay ko lang yung lahat ng kailangan nila. Ma'am, siya nagsabi sa akin dati, nagko-comment ako sa kanya. Kahit na wala kang views, sige lang. Di ba? Siya yung Di ba? Kahit na wala ba? It's not the content, sige lang, kahit wala views. Ganun din naman siya dati, di ba? Tapos tonto na ako nung napalabas ko si Mamsi. Di ba nahayak si Mamsi napalabas natin nung kay Kappersi? Pero nung panahon na yun, ayaw nga niya talaga mag-live noon kasi hindi nga siya maganda daw ang pakiramdam niya. Pero nag-live na lang rin siya. Hindi, nihaya ko siya. Hindi niya nga alam yung Zoom Ako sabi ko ganito, pumasok pa sa ganyan. Kahit na si Observer, hindi niya alam yung Zoom. Wala ka pala Zoom ng panahon na yun, Observer. Actually, yung Zoom na yun, mas madaling i-hack yun sa lahat Papatayin ko lang yung camera ko dahil ako ang hindi vlogger. Yun. Pero ma'am, nakakalungkot po. Nalaman ko tuloy, may problema sila ng ganyan. Parang ako nalulungkot. Huwag mong masipin masyado. Don't think negative. Okay lang yan. Tapos sabi ko, kaya ako pinilit talaga nung si Mamsi. Hindi, pakinggan niyo ko. Kaya ako pinilit talaga nung si Mamsi. Kasi diba, sabi ko, Mamsi, diba nag-vlog ka because nang nawala si Kappersi. This time is, tribute natin ito sa pagkawala ni Kappersi. So please, lumabas ka. Yun, sumabi siya. Oo nga. Kasi, kaya siya nag-vlog mula nung nawala si Kappersi, diba? Kaya yun, importante yun na lumabas. Kasi, mga salita natin word of honor, kailangan yun. Kaya yun, napatunayan ko, yes, may word of honor din si Mamsi. Kahit papano, pinangako niya mag-live siya dahil namatay si Kappersi. First anniversary, hindi ka lalabas. Siyempre, yun, importante yun. Kaya di ba pati ikaw, di ba inano kita? Buti nga, nakapasok ka, nalaglag ka naman, hindi ko naintindihan. Nakapasok ka na, di ba? Tapos nalaglag ka ulit. Yung mic. Tapos ito naman si Action Ma'am, pumasok din siya. Akala niya StreamYard. Saka hindi StreamYard. Sa Zoom, inopen na nga. Sabi, hindi rin pumasok sa Zoom si Action Man, pero andun lang siya sa baba. Tribute baga natin kay Kappersi nun. Tapos ako, ganun ganyan. Yun lang yun, importante. Masaya na ako doon, nakita natin si Mamsi kahit papano nung araw na yun. Basta sana okay lang, basta happy lang siya. Hindi ko pa yung natatawagan after that Kasi kanya-kanya naman tayong
Kaya nga po. Ano, Baka may pinagdadaanan nga, di ba? lifestyle. Ako kagabi, nasa sauna na naman ako. Sa ano? Sa onsen. onsen. Papalamig na. Onsen. Palamig na po. Masarap mag-onsen yan. Masarap ng matulog, masarap ng magbabad. Sa Ofuro? Ayun, O doon sa Sento. Sa Sento o sa ano? Ofuro. Masarap yung sa onsen, masarap po. No? Yung ano, Hakone. Doon sa Hakone po, ma'am. Masarap talaga doon. Iba yung... yung electric bath, yung Denki Boro, yung may electric na bath. Yung dapat si Sir Roy, doon niya yung dalhin yung mga customer niya. Doon sa ano, onsen, di ba, ma'am? Onsen doon sa Hakone. Para ma-relax. Ito si Roy, kain pa ng kung ano nang mataba. Kaya bahala ka dyan, may blood. Hindi busy si Roy. Kasi di ba sa ano siya, sa tourism. Tapos si Sarks naman, yakin. Ikaw, may pasok ka bukas? Ano pa, linggo bukas, di ba, ma'am? Oo. Tsaka, best friend, naitalaga na ba dyan? Na-declare na yung mga holiday, di ba? Ang masama dyan, mawawala yata yung martial law, ano? Natanggal sa holiday na kalendaryo. 2024 calendar. Hindi, ito February 25. Ito po yung ano, ito yung news. Nakikita niyo po yung ano, nakita ko dito, tinanggal yung ano, tinanggal yung February 25. Kasi linggo naman daw babaksak, sabi. Galing mo sabi, di Sabado ba yung babagsak or linggo? Pero nababago naman, baka next year linggo daw babaksak next year, kaya tinanggal nila yung ano na yun. Pero hindi nila, nakalimutan nila, may ibang mga ayan nakikita niyo po, sir? Napapasok pa rin na linggo. It's a revolution, not in 2024 holidays Dapat list. nga hindi nila tanggalin yun. Pinapalaman yan. Okay. Ay. Alam mo, hindi nila dapat pinakalaman yan, sa totoo lang. Nababago pala. Maraming magagalit na naman. Marami naman magagalit kahit saan siya bumaksak diba, na dito sa atin, observer? Ano po? Doon yun. Diba dito, kahit dito sa amin sa Japan, pagka yung holiday, bumagsak sa Webes, yung iba dyan, isinasandwich na lang. Diba? Para holiday na rin yung Friday. Diba? Ganun sa atin dito, observer. Tapos pag yung holiday, bumagsak ng Sunday, halimbawa, Sunday yung pinaka-holiday na yan. The next day, Monday morning, holiday yun. Di ba pag patak sa atin dito, Sunday yung, holiday. Halimbawa, birthday ng emperor natin, December 23, pumatak ng Sunday. Yan, no? Di ba marami next ng day, against, holiday yan dito. Dito. Sa pagkakatanggal ng Age of Power, no? Kasi ano po yun bumaksak ng Sabado-Linggo yung may Simbolo pumapasok pa rin ng Linggo. Simbolo ng ano yan. Demokrasya sa bansa natin. Bakit kasi marami nga daw pinakikialaman pa nila yan babangon sa... No? Natatawa talaga sa taba ng utak ng mga Pilipino, no? Marami daw babangon sa... Oh my God. Yung Sa walang totoo lang naman talaga eh. Yung walang kakwenta-kwentang pinakikalaman eh. Ano kaya naman nga ang po. makukuha natin dyan? Makukuha nila sa pag-alis ng... Di ba? Kung ano pinagagawa ng... Kung ano Tapos, iniisip nilang kagaguhan eh. Kaya nga po. Dapat yung pag-isipin lang kung paano mauunlad ng Pilipinas. Kaya tama ka po, sir. Tama. Hindi kung ano-anong tinatanggal. Alam mo, Sir Jess, tama yung sinasabi mo. Yung people's power, baka bigla isang araw, isang linggo, isang taon, bigla na lang sumiklab ulit dyan. Kaya gusto nilang problema, pagka pag nag-alburuto ng mga taga-Davao, hukbo ni taga-Davao, tapos mag-gera sa taga-Manila, yun ang delikado dyan, ang Juan de la Cruz. Kawawa ang Juan de la Cruz. Pag nagsalpukan yung dalawang yun. Mayroon nagpaalala, medyo 11 na raw. Ay, 11 na. Paano po, sir? Anong oras na dyan sa Japan? 12, 11. 12 o'clock. 11?
basta 12, 12. tayo, pagka ano, 12. Dito tuloy-tuloy sa lang. amin kasi Maraming 11. salamat sa iyo, observer. Thank you rin po, ma'am, sa Tuloy-tuloy ka pagpunta. lang sa iyong Sige. Sir Gis. Magpapaalaman na tayo. Sermonan po. mo yung mga hindi nakakaintindi. Tapusin na po natin. Best friend, Okay. Sir G. Best friend, sana. Good night po. Nandiyan sila Jimmy Good night. Damsel, diba? Good night. Sir Gis, night, his Rosana. best friend, Good Ma'am night. Rosana, Yes. at sa mga nagpunta si Sir Thank you. Jimmy Mga bagong Damsel. gupit. Tapos sino po nandito? Sir Raboy, Bye-bye. Si Mia Bagong wala si gupit. Mia. Sir Hero. Maraming salamat po sa pagpunta. Kita-kita At, tayo. Okay. At magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Good night. Good night.